hindi kasing bigat ng balita na napanood natin. Pero kahit sa simpleng away sa pamilya, tampuhan ng mag-asawa, no, misunderstanding ng magkakaibigan, hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, we all know how it feels to be hurt. Nasaktan din tayo at nasasaktan din po tayo, tama po ba? At minsan, ang masakit pa doon, yung sakit na pinanggalingan, galing pa doon sa mga taong malalapit sa iyo. Di ba? Pero dito, pumapasok yung tanong na, paano nga ba? How? How do we overcome hatred? So ilan po ito na akin pong i-share sa ating lahat. Naway makatulong po ito. At hindi lang po ito tungkol sa para iwasan mo yung kaaway mo, kundi patungkol po ito sa pagbubuo muli ng ating relasyon at ng ating mga puso sa isa't isa. So number one, how to overcome hatred is number one, recognize that offense is inevitable, but bitterness is your choice. Sabi ng Luke chapter 7, sabi po ni Jesus sa Luke chapter 17 verse 1, then he said to his disciples, "It is impossible that no offenses should come, but owe to him through whom they do come." In other words, sabi ni Jesus, hindi nyo maiiwasan yan na ma-offend kayo. Hindi talaga maiiwasan ng offenses. As long as we are living with people, may mga pagkakataon talaga, masasaktan ka talaga. Nakikisalamuha ka eh. Magkakaroon tayo talaga dyan ng misunderstanding. Minsan darating yung punto, madidisappoint ka kasi si Jesus mismo ang nakaranas ng rejection. Si Jesus nakaranas mismo ng betrayal. Diba? False accusation. At possible ding ma-experience natin lahat yan. Pwede ka ring i-reject, pwede ka ring ma-betray, pwede ka ring akusahan ng maling akusa. Kaya kung si Jesus naranasan po at hindi nakaligtas sa offenses, paano ka pa? Paano pa tayo? Ipo ba? Pero pansinin niyo po, sinabi ni Jesus, hindi niya sinabing try your best na wag ma-offend. Hindi eh. Ang sabi niya, it is impossible that no offenses should come. Sabi pa nga po sa ibang salin, pag binasa po natin yung New American Standard Bible, it is inevitable that stumbling blocks come. Kapatid, inevitable po. Meaning, expect mo na yan. Normal yan. Unavoidable yan. Kaya wag tayong mabibigla kung may mga tao na nakaka-offend sa atin. Kahit pa pamilya mo, kahit pa kaibigan mo, o kapwa lingkod ng Diyos, kapatid, pwede tayong ma-offend. Pero dito pumapasok yung malaking pagkakaiba. Offense is inevitable, but bitterness is optional. Kapatid, hindi mo hawak kung papaano ka tatratuhin ng tao. Kahit mapakabait mo pa sa kanila. Pero ano ang hawak mo? Ang hawak mo kung paano ka magre-respond. Hindi mo kayang kontrolin yung mga salita na lalabas sa bibig ng mga tao. Hindi natin kayang kontrolin yung mga actions nila. Pero kaya mong kontrolin yung puso mo. Kaya mong kontrolin yung response mo. Kaya mong kontrolin yung magiging reaction mo sa mga nangyayari. Hebrews chapter 12 verse 15 reminds us, see to it that no one falls short of the grace of God, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ibig sabihin, kapatid, kapag hindi mo naputol, o tingnan niyo po tinawag siyang root of bitterness. Parang ugat siya na kapag hinayaan nating tumubo, lumalaki ito ng lalaki. 'Di ba? At mahihirapan na tayong bunutin. At hindi lang daw ikaw ang maaapektuhan. Sabi ng verse, it will cause trouble and defiles many. Ibig sabihin, kapag hindi mo yan naputol, yung bitterness sa puso natin, madadamay po ang iba. That's why bitterness is dangerous. It spreads. Kaya mga kapatid,
The first step to overcome hatred is recognition. Aminin natin, yes, nasaktan ako. Yes, nasaktan tayo. Hindi mo kailangang itago, hindi mo natin kailangang i-deny. Pero wag nating hayaan, mga minamahal, na yung offenses na yan maging bitterness. Offense is an event, but bitterness is a decision. Ang offense, dumadaan po yan eh. Dumadaan lang yan. Pero ang bitterness, pwede mong panahanan yan. Pwede kang tumambay dyan. Kaya pag pinili natin na wag maging bitter, you are actually choosing freedom. You are saying, Lord, I will not let this offense control my heart. I will not let hatred dictate my future. Yan po yung ating sinasabi. Remember this principle, mga minamahal. You cannot choose what people do to you. But you can choose what you will do with what they did. Hindi mo pwedeng piliin kung anong pwedeng gawin ng tao sa iyo. Pwede mo silang gawan ng kahit na anong mga bagay kabutihan. Pero yung response nila, hindi mo yun mapipigilan. You cannot choose what people do to you. Pero kaya mong pumili kung anong pwede mong gawin sa kanilang mga ginawa sa iyo. Kaya malinaw, kapatid eh. Hindi mo choice kung masasaktan ka. Pero choice mo kung mananatili kang sugatan. Ang problema, marami po tao, imbis na lumapit agad kay Lord para magpagaling, pinipiling manatiling bitter. At dito po nag-uugat yung division. Dito nagsisimula yung chismis. Dito nagsisimula yung nabubuo yung kampi-kampihan. Dahil ang sugat na hindi hinayaan maghilom kay Lord, nagiging infection, kumakalat po sa iba. Kaya nga it will defile many. At ito pong reality, kapag ang puso po natin ay puno ng hatred, hindi lang ikaw ang nasisira. Paging ang pamilya mo naaapektuhan, ang relasyon mo sa church naaapektuhan. Kahit ang prayer life natin naaapektuhan. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 20, whoever claims to love God yet hates its brother or sister is a liar. Masakit pong salita ng Diyos na ito. For whoever does not love their brother and sisters whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Yung kapatid mo nga at kapatid mo nga na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, Diyos pa na hindi mo nakikita. Ang bigat po, di ba? Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin mong mahal mo ang Diyos, pero ayaw mong patawarin yung kapatid mo. Kaya kung gusto talaga nating malampasan yung hatred, hindi lang sapat na kilalanin po natin yung mga offense. Kailangan nating bantayan kung papaano mo i-handle yung offenses. Dahil kapag hinayaan nating tumubo ang hatred sa puso mo, hindi lang ikaw ang madadaling yan, kundi pati yung mga taong nasa paligid mo. Amen. Ako po, marami ako na-experience na ganyan. Bigla ang mga offenses. Nakaka-offend minsan. But if I entertain, inaccept ko yan, and then in-entertain ko, tinambayan ko yan, mga minamahal, siguro wala ako sa paglilingkod ko ngayon. Sa dami ng mga offenses na na-experience ko po sa akin pong paglilingkod since nung music pa lang po ako, naging youth leader pa lang po ako, marami na po akong na-experience. But kung hahayaan ko na yung hatred ko lumala, tapos mandamay ako ng ibang mga tao na wala namang kinalaman, tapos kukwentuhan ko, ay makakaapekto sila, maapektuhan ko sila. Wala na siguro pong Marvel na nagsasalita po ngayon sa Don't Watch na ito. Kaya po kung gusto natin talagang malampasan yung hatred na yan, simulan po nating magpaayos sa Panginoon. Dahil kapag hinayaan po nating tumubo ang hatred sa puso, hindi lang po tayo ang maapektuhan, maging yung mga tao sa paligid natin. At dito papasok yung pangalawang steps for us to overcome hatred. Number 2, refuse to let hatred spread and destroy others. Andiyan pa po ba kayo? Say amen.
I-refuse Amen. natin Amen. ang mga Amen. hatred, no? Na mag-spread at mag-destroy ng kaiba. Kapag po may tampo, may galit, may offense, ang unang instinct ng marami, humanap ng kakampi. Ewan ko lang po sa inyo kasi karamihan ganyan eh. Kapag nagtatampo, nagagalit o may na-offend, ang unang instinct niyan, hahanap siya ng kakampi niya. Gusto kasi natin sympathy. Gusto natin may magsabi na, oo nga, kawawa ka naman, bakit kang nila ginanon, 'di ba? Pero ang problema, kapag inuulit-ulit mo ang sama ng loob, lalo mo lang pinapalalim yung sugat, at higit pa doon, nahahawa pa yung mga nakikinig sa'yo. Na-experience nyo na po ba? Kinuwentuhan ka ng isang tao, hindi mo kilala, 'di ba? Halimbawa, ang pangalan is Aling Bireng, ganyan. Kunyari, kinuwentuhan ka. Alam mo ba si Aling Bireng? Hindi mo naman kilala si Aling Bireng. Nagkakwentuhan kayo ngayon nung kaibigan mo. Oh, pagkatapos yung magkakwentuhan, galit ka na rin kay Aling Bireng. Hindi mo na kilala yun Nakakahawa siya. 'Di ba? Nakakahawa po. Kaya po, ito yung warning po ni James sa atin. Chapter 3, verse 6. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. Why? It corrupts the whole body. It set the whole course of one's life on fire. Kaya kapag ginagamit po natin ang ating pong mga dila, no, para ipasa ang hatred, para magkwento laban sa isang tao, sa karamihan, magkwento ng buhay ng iba para siraan ng kapwa, para magpakaawa o manira ka ng leader, ng pastor o kapatid mo sa Panginoon, hindi mo lang sinisira yung tao. Alam niyo sinisira? Ang sinisira po natin yung unity sa loob ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, huwag nating hayaan tayo mismo ang magiging instrumento para kumalat ang hatred. Kung may offense, dalin mo kay Lord. Huwag mong dalin sa kapitbahay. Kung meron kang galit, iluhod natin sa panalangin. Huwag nating ilabas sa chismis. Andiyan po ba kayo? So, remember this. When you spread your hurt, you are multiplying hatred. But when you bring your hurt to God, you open the door for healing. Kapag sinabi natin, when you spread your hurt, you multiply hatred. But when you bring your hurt to God, you open the door of healing. Ibig sabihin po nun, may direksyon. Amen po, amen. Bawat response mo sa pain. Amen? May direksyon yung response mo doon sa naramdaman mong sakit. Dalawa lang kasi ang choice mo pag nasaktan ka. Ano po yun? Ipasa mo sa tao o ipasa mo kay Lord? Dalawa lang ang response mo. Pag ikaw na-offend, dalawa lang. Ipasa mo sa tao o ipasa mo kay Lord? Kung ipapasa natin sa tao, natural, magkakaroon ka ng kakampi. Pero, ang hindi mo nakikita, nadadamay ang puso nila. Tahimik ng puso nila eh. Pinasahan mo ng hatred, edi pati sila nagkaroon ng galit na sa puso. Yung offense mo, kapatid, nagiging offense na rin nila. Yung bitterness mo, nagiging bitterness na rin nila. Amen? Hindi na lang ikaw ang nasugatan, pati na rin sila. Yun pong ibig sabihin, you multiply hatred. Pero kapag ipinasa mo naman yan kay Lord, ibang istorya po yan. Instead of spreading pain, you are inviting healing sa buhay mo. Remember, Psalms chapter 147 verse 3. He heals the brokenhearted and bind up their wounds. God heals the brokenhearted. God binds up their wounds. Si Lord lang talaga ang may kakayahang maghilom ng sugat sa puso. Kaya kapag dala mong sama ng loob sa panalangin, ang nangyayari, binubuksan niya po yung pintuan para siya ang magtrabaho sa iyo. Kaya doon nagsisimula yung tunay na kagalingan. Hindi sa pagkwento ng galit, kundi sa pag-surrender ng galit natin
isurrender natin saan? Sa Panginoon. At dito tayo papasok sa pangatlong step. Kasi minsan po inisip natin, sige, ipapasok ko kay Lord, pero hindi ko pa kayang magpatawad. Iyon na. Pero ang totoo, kapag iniluhod natin yan sa Panginoon, ang susunod na hamon po dito, piliin mong sumunod kahit hindi mo gusto. Andiyan po ba kayo? Obey God's command to forgive. Even when you don't feel like it. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Pansinin mo kapatid yung command niya, no? Command siya, hindi siya suggestion eh. Hindi siya option. Hindi rin nakalagay na forgive if you like it. Ang sabi niya, forgive each other just as in Christ God forgave you. Forgiveness is not about your emotions. It's about your obedience. Amen po? Pag nagpapatawad ka, hindi ka babase sa emosyon mo, kapatid. Nagpapatawad ka dahil babase ka sa pagsunod mo sa Diyos. Hindi ito tungkol sa kailan ako ready, kundi tungkol ito sa handa ka bang sumunod. At minsan po darating yung feelings na, darating yung healing, yung feeling, pero yung obedience, diyan nag-uumpisa. Darating po yung kagalingan ng puso. Darating po yung kagalingan sa ating mga buhay. Pero nag-uumpisa po yan sa obedience. So mga kapatid, forgiveness is hard, yes. Minsan mahirap talaga. Pero tandaan natin, lahat po tayo, pinatawad muna ni Kristo kahit hindi tayo deserving. Hello? Amen po. Amen. Hello? Amen. Amen. Kaya kung siya nga, na walang kasalanan, marunong magpatawad, paano pa tayo na nabubuhay sa awa, nabubuhay sa grasya, araw-araw? At sasabihin mo sa akin na, hindi ko siya kayang patawarin. Hindi ako madaling magpatawad at walang sino mang pwedeng magturo sa akin na magpatawad. Hindi pwede ganon. Dahil noon pa man, sa sobrang kasalbahihan ng buhay natin, hindi tayo deserving na patawarin, pero pinatawad tayo ni Kristo. Mga kapatid, forgiveness is hard, yes, pero tandaan natin, lahat tayo pinatawad muna ng Panginoon kahit hindi tayo deserving. Kung iisipin po natin, ang laki ng utang natin sa Diyos, baon na baon tayo sa utang na loob. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. For all, lahat nagkasala, lahat hindi nakaabot sa pamantayan ng kalwalatian ng Diyos. Lahat po tayo guilty, pero ang ginawa ng Diyos, ito po, Colossians chapter 2 verse 13 to 14. He forgave us all our sins. Having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away and nailing it to the cross. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng dapat nating bayaran, lahat ng kasalanan po natin, si Jesus ang nag-ako sa krus. Kung titingnan natin yung perspective na yon, sino ba tayo para magsabing hindi ko kayang magpatawad, hindi ako ready? Ang totoo, hindi naman talaga tayo nagiging ready eh. Ayaw mo naman talagang maging ready. Pero kapatid, kapag sumunod ka sa sinabi ng Panginoon, dun ka lang makakaramdam ng totoong kalayaan.
Kaya nga minsan po, kailangan nating ipaalala sa sarili natin, I don't forgive because they deserve it. I forgive because I have been forgiven. Magpatawad ka because hindi dahil deserve ng tao na yun patawarin siya. Magpatawad ka kasi ikaw pinatawad ka ng Diyos. Ang unforgiveness po, unforgiveness, para po yung kulungan. Akala mo, yung taong naka-offend sa'yo, ang nakakulong. Pero ang totoo, ikaw ang nakakadena dyan. Every time na naaalala mo yung offense, bumabalik yung sakit. Bumabalik yung galit mo. Kaya si Jesus inutusan tayo, magpatawad. Hindi para makinabang yung offender, kundi para ikaw mismo ang lumaya. Amen? Tinanong siya ni Pedro, di po ba? Matthew 18:21-22. Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 times? Ang sagot ni Jesus, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. In other words, limitless. Hindi dahil easy, kundi dahil yung way ng kaharian ng Diyos. Yun ang pamantayan sa kaharian ng Panginoon. Ang totoo, kung gusto mong lumakad sa freedom, gusto mong lumakad sa kalayaan, forgiveness is not an optional. You need to obey. Mga kapatid, huwag nating gawing excuse yung feelings natin. Dahil kung feelings lang po ang basihan, wala na pong magpapatawad. Wala na. Pero kung obedience sa word ang basihan, possible ang forgiveness. Kahit ayaw mo pa, kahit hindi mo feel. And here's the truth, healing often follows obedience. The moment na release mo yung forgiveness, God begins to heal the wound. Kaya kung nandito ka ngayon at sinasabi mong, Pastor, hindi ko kaya, hindi ako handa, tandaan natin, hindi mo nga kaya kasi sarili mong lakas ang ginagamit mo. Pero kung si Kristo ang nasa iyo, kakayanin mo. Because ang sabi ng Bible, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. And that includes forgiving the one who hurt you. Kasama po doon sa all things na yan. No? Kung si Pablo po naranasan ng napakaraming sitwasyon, naranasan niyang maghirap, naranasan niyang umangat ang buhay, naranasan niyang mabugbog, naranasan niyang makalaya, naranasan niya lahat. Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. And even us, we can do all things through Christ. Kasama po dito yung pagpapatawad. Amen? Pang-apat, remember that hatred hurts you more than the one you hate. Mga kapatid, minsan iniisip natin, kapag hindi tayo nagpatawad, ang iniisip ng ilan, hindi ko siya patawarin. Paparusahan ko siya. Paparusahan ko siya, hindi ko siya papansinin. Tignan niya yung ginawa niya sa akin. Di ba? Parang ganyan, di ba? Ano yan? Nakaka-relate po ba kayo doon? Para bang pinaparusahan niya yung taong naka-offend sa kanya. Para sinasabi niya, sige, hindi kita papansinin, hindi kita kakausapin, dun ka. Tignan ko lang, magmamatigas ako. Di ba? Akala natin sila talo. Pero hindi natin nakikita, tayo mismo ang unti-unting nasisira. Sabi ng iba, ang hatred daw, para daw yung pag-inom ng lason inaabangan mo na lang kung kailan siya mamamatay. Pero sino ang unti-unting nalalason? Tayo. Yung taong kinaiinisan mo, minsan nga hindi pa niya alam na galit ka sa kanya pero naiinis ka sa kanya. Pero yung taong kinaiinisan mo, masaya ang buhay. Pero ikaw, gabi-gabi di ka makakatulog. Araw-araw kang di matahimik.
Hindi ka matahimik na hindi mo ipasa yung hatred mo sa iba. Yung joy mo, pinanakaw mo na. Yung prayer life mo, palabas na lang. Yung worship mo, hindi na totoong ganap. Nakanta ka na lang. Diba? Ang laki ng epekto. Proverbs chapter 14 verse 30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Napakalinaw po eh. Kapag may hatred o inggit, ikaw mismo ang naaagnas sa loob. Pero kapag pinili mong magkaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ka ng buhay, nagkakaroon ka ng sigla, nagkakaroon tayo ng kalayaan. Pasinin niyo po ito, hatred doesn't just stay hidden. Ang hatred po, hindi yan nananatiling nakatago. Lalabas po yan. Lalabas yan sa ugali, lalabas yan sa salita, lalabas yan sa kilos. Kaya kapag hindi natin na-let go yan, makikita yan ng marami. Mararamdaman niya ng lahat. Kaya maraming pamilya nasisira, maraming pagkakaibigan o magkakaibigan ang nauuwi sa wala. At kahit sa church, no, hindi yan nakakaligtas. Lahat, no? Dahil may mga taong hinayaang kainin ang sarili nila ng hatred. Kaya mga kapatid, si Jesus mismo nagturo. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Therefore, if you are offering your gift to the altar, at the altar, and remember that your brother or sister has something against you, ano sabi ni Jesus? Yaan mo na sila. Hindi. Ang sabi ni Jesus, leave your gift there in the front of the altar. First, go and be reconciled to them. Pag okay na kayo, then come and offer your gift. Ang bigat po, no? Parang sinasabi ni Lord, hindi ako interesado sa worship mo kung meron kang galit sa puso. Ayusin mo muna yung galit mo. Ayusin mo muna yung relasyon yung dalawa. Ayusin mo muna yan bago ka lumapit sa akin. Parang ganon. So, kaya kung iniisip mo na okay lang mag-worship habang may hatred ka sa puso, sabi ng Bible, hindi. Hatred blocks your relationship with God. And until you release it, ikaw ang magiging talo. Kaya ulitin po natin, hatred doesn't destroy your enemy. Sino na de-destroy? Ikaw. At dito papasok tayo sa huling hakbang na siya magbibigay ng totoong kalayaan sa atin. Number 5. Dito po ako mag-i-end. Release forgiveness and let God set you free. Mga kapatid, sa huli, forgiveness is not just about obeying God, obeying a command. It's about experiencing freedom. Kapag pinili nating magpatawad, hindi lang po yung offender ang pinalaya mo. Ikaw mismo ang pinalaya ng Diyos. John chapter 8 verse 36. Son, so if the Son set you free, you will be free indeed. Isa sa pinakamalaking bilanggo sa mundo ay yung taong nagtatago ng unforgiveness sa puso. Para kang para kang nakakadena, no? Dala-dala mo yung bigat, saan ka man pumunta. Nakita ba kayo ng preso na merong kadena sa paa na may malaking bolang ganon na mabigat? Para siyang ganyan. Dala-dala mo yung bigat kahit saan ka pumunta. Pero the moment you say, Lord, I choose to forgive, I release this person to you, doon kumikilos yung grace ni Lord para alisin yung bigat na yon sa'yo. Forgiveness doesn't mean you are excusing what they did. Hindi ibig sabihin tama yung ginawa nila. Okay? Ang forgiveness ay pagsuko po ng karapatan mo na maghigante. Dahil kung mayroon mang mga bagay sa mundong ito na tanging sa Diyos lang, kapatid, yung paghihigante sa Diyos yan. Huwag mo na yang kuhain. Ipasa na natin ang hustisya sa kamay ng Diyos. Romans chapter 12 verse 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is
written, "It is mine to avenge. I will repay," says the Lord. Kapag nagpatawad tayo, sinasabi mo, "Lord, ikaw na po ang bahala. Ayoko pong magbitbit ng galit. Ayoko pong maging judge. I surrender this case to you." At ito po ang totoo. When you release forgiveness, you make space for healing. Yung sugat na dati ay paulit-ulit mong kinakamot, ay unti-unti na pong maghihilom. Yung puso mong matigas, na unti-unti na manglalambot. Yung joy na nawala, babalik na po ulit. Yung prayer life mo na natuyo, muling nagiging buhay. Forgiveness opens the door for God's peace to rule in your heart. Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other. Forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Yun po ang standard, kapatid. Hindi forgive as much as you can, kundi forgive as the Lord forgave you. Ibig sabihin, no limit. Walang sukatan. Walang reservation. Dahil ganun din ang pag-ibig at awa ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, kung gusto nating malampasan ng hatred, hindi sapat na sabihin mong nasaktan ka. At hindi rin po sapat na sabihin nating pinili kong wag maging bitter. Ang tunay po na kalayaan mararanasan natin kapag sinabi po nating I release forgiveness. I let God set me free. Kaya tanungin natin sarili natin ngayon, sino yung mga taong pinangahawakan mo pa sa puso mo? Sino yung taong ayaw mong patawarin? Ready ka na bang i-release yan sa kamay ng Diyos? Tandaan natin, hindi mo sila pinalalaya. Ikaw ang lumalaya. Ikaw ang pinapalaya ni Kristo. At ito po ang prinsipyo na gusto ko pong iwan sa ating lahat. Forgiveness is the key to unlock the prison door. But often you realize that the prisoner was you. Yung prison door, may susi po yan. Paano ma-unlock? Forgiveness. Sinong lalaya? Ikaw. Kaya mga kapatid, kung gaano kabigat ang epekto ng hatred, nakita po natin. Nakita natin sa rally ng bansa. Kung paano ang galit ay pwede magdulot ng kaguluhan. Nakita natin ang buhay ng mga taong kayang patawarin kahit hindi sila karapat-dapat, na may tunay na kapayapaan kapag pinili mong magpatawad. Sa totoo lang po, lahat tayo vulnerable. Pwede kang ma-offend sa pamilya, pwede kang ma-offend sa kaibigan mo, pwede kang ma-offend sa co-workers mo, pwede kang ma-offend sa pastor. Minsan pa nga, leader mo. Pero tandaan natin, offense is inevitable. Nandyan talaga yan. But bitterness is a choice. Kapag pinili mong hawakan ng hatred, ikaw ang talo. Kapag pinili mong bitawan at patawarin, ikaw ang malaya. Kaya ang hamon po dito, mga minamahal, kung sino po yung taong nasa isip mo ngayon, sino yung lagi mong naaalala kapag naririnig mo yung salitang sakit, betrayal, offend, baka matagal mo nang pinapasan yan. Baka matagal mo nang kinikimkim. Baka kailangan ng bitawan sa kamay ng Panginoon. Huwag mo lang hayaan yung hatred ang magdikta ng future. Huwag nating hayaan na yung offense ang maging kwento ng buhay po natin. No? Umalis ka sa church kasi na-offend ka. Yan lagi ang dala mong kwento. No? May mga bagong kwento si Lord para sa iyo, kapatid. Kwento ng healing, kwento ng restoration, kwento ng kalayaan. Pero nagsisimula po ang lahat ng yan kapag sinabi mong, Lord, I choose to forgive. I choose to obey. I choose to be free. Kaya bago po tayo magtapos, ito yung gusto kong iwan sa atin. Hatred change you. Ikakadena ka niyan. But forgiveness frees you. Kung kaya ni Jesus na patawarin ang mga nagpako sa Kanya, kaya mo rin yun, kapatid. Kaya natin. Hindi dahil malakas po tayo, kundi binibigyan tayo ng lakas
ni Kristo. Kaya piliin po nating lumaya. Amen po ba? Sa Diyos po ang Amen. papuri. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos na buhay, kayo po nakakita ng puso po namin. Patawarin niyo po kami, Lord, kung there are times, Lord, kasi nasaktan kami, nahirapan kami magpatawad. But Lord, lead us and teach us and give us strength to obey your word, Lord God. Lord, gusto po namin lumaya dito. Ayaw namin maapektuhan ang buong spiritual na buhay po namin dahil ang galit kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mabuhay ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban. At sino man, Panginoon, ng mga tao, Lord God, na naka-offend sa amin, alam namin, O Diyos, kaya mo silang kausapin. Kaya mo silang baguhin. Kaya mo, Panginoon, na ayusin, Lord God, ang anumang relasyon na mayroon po kami. Kaya amin po dalangin sa pangalan ni Jesus, patuloy mong hawakan ang aming buhay, ang aming puso. At Lord, pinipili po namin na magpatawad ngayong pong oras nito. Pinapatawad po namin sila at nawa, Panginoon, maramdaman namin ang totoong kalayaan na nanggagaling sa Marami po salamat sa iyong kabutihan at biyaya sa pagpapatawad mo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po.